Kain po. Kain po. Say bye. Bye-bye na ka, Dada. Bye-bye. Bye. Ka-cute mag-bye. Oy. Sus. Na. How do you say bye-bye? Bye. 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 Kiss ka, Dada. Mm. Mwah. Mm. Mwah. Again. Kiss. Mm. Okay, titta. Sinaya. Hey, perfect. Have a nice day at work, Izzy. Bye. 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 You want to say hi? Mama. You say hi? Are you shy? Say hi to the friendship. Say hi, mga made. Good morning. Blow kiss. Dada left for work. It's the two of us again. Come. Gigil ka na naman. Gigil ka na naman. Gigil ka na naman. Sit. Sit down properly, Lumi. Hi, babe. Let's go with numbers first, okay? Busy kayo dyan, ang inyong Inday Ruby. Kay meron tayong bisita ngayong araw na to. So pag meron tayong bisita, kailangan nating paghandaan. Kailangan nating busugin ng pagmamahal. Or kailangan umuwi na inaantok dahil sa kabusugan. Di ba, Nakno? Di ba, Nakno? Di ba? Itong batang ito, ayaw pumatulog. Ayaw mag-morning na. Down, na? Down. Down. Down, please. Ay, nagisigig kat na. Ikaw. Kahirap magluto, gumalaw-galaw sa loob ng bahay. Kapag may toddler na napakalikot. Alam mo yung linis ka ng linis. Siya naman kalat ng kalat. Pero anyway, yes, my love. Meron tayong ano dito. Meron tayong sinigang na mamoy at ginisang munggo. So dalawang putahe yung i-serve natin sa ating Jumega ngayong araw na to na si Janeline. Hindi ko alam kung sino yung kasama ni Janeline. Hindi ko alam kung magsasama siya ng kaibigan niya or hindi. Pero yes, meron tayong bisita today. Nagsaing na din ako ng rice. Huwag makalimutan ng lahat. Ito hindi ko pa nilagyan ng mga kagulayan kasi kailangan ko ng eggplant. Ang meron ako ay Chinese cabbage. Tapos ito yung ating hindi na po siya ginisa. Kaya maraming sabaw. Maraming sabaw muna. It's because hindi pa ganun kaluto yung ating munggo. Yan. Ikaw ba, anak? Ngano imo man ang kanon ng mga wire, ha? Naunsa man kagitagaan ka ni mama. Hindi ko alam kung bakit kinakain to ni Lumi yung mga wire. Tapos nakikita niya kasi na ito sinasaksak ko yung USB ba. Tapos tinatry niya din isaksak sa mga dapat isaksak.
Kaya ang bata talaga, kung ano yung nakikita sa loob ng bahay, gagayahin. Kaya, alam niyo na, pag naglabing-labing kayo, huwag niyo ipakita sa anak niyo na naglabing-labing kayo. Kaya, ay, baka machismis kayo. Alam niyo na yung mga bata. Baka sabi, nakakatawa nga, di ba? Meron tayong mga nakikita na, kailan mo ako lalaruin, mama? Yung mga ganung bagay na may mga bata na, bakit nakakabayo lang si daddy? Kailan mo ako lalaruin ng kabayo-kabayo, mama? Kasi nakita ko kayo na nagkabayo-kabayo ni daddy. Tayo ko, no? Kaya dapat ingat talaga tayo pag maglabing-labing. Dapat hindi makita ng mga junakis natin. Kaya yan yung nangyayari. Ay! Ikaw! Ayun ka na naman. Iyaya talaga. Ayan, kalat na naman po tayo dito. Pero hindi na ganun kakalat. It's because tinabi ko yung mga ibang toys. Itong batang ito. Ayaw matulog. Ayaw magnap. Ang aga pa naman namin gubisi ngayon. Paano-ano na yung ginagawa nito? Pinagkalat ko sa kusina. Para lang ma-divert ang utak. Para lang makagaluto ako. Sige nang ilbutang nga rin ako. Lipit na yung mga toys na maliliit. Ito yung nakakapagpakalat yung mga maliliit na toys. Ginaibutan na sa jersey jar. Na? Ibutan na yung mga farm animals. Wala naman niyo na. Ang duwaa. Hindi na ka magnap. Unya na ka magnap. Para pagod na pagod ka talaga. Ba. What about ikaw? Amu. Kapal talaga ng buhok ng Lumi ay. Amu. Sige, buta na dire. Naku, nakamputi mo talaga. Buta na dire. Buta na, please. Please. What about the other one? The goat. Give me the goat. Come on. Give mama the goat. Go get the goat. And the ball. Nautusan man talaga yan. Thank you. What about the goat? There is the goat. Thank you. What about the horse? Horse. You get the horse. Nautusan yung anak niya. What is here? Thank you po. What about Tikro? Si Tikro. Tikro. You put Tikro there in the sofa. Put there. Nautusan talaga siya. There. Sige, palingkura sa staffy dia ako. Sus, nung kabataan ko, hindi ko maalala kung meron ba akong mga toys na bago. Kung nabilhan ba ako ng toys na bago. Kay, alam nyo na po, siyam kami. Dami namin. And sa mga panahon na yun, kahit na sobrang mura ng lahat, di ba? Pero dahil nga sa hirap ng buhay namin, tas madami kami, so wala akong malala na nagkaroon ako ng bago. At the same time, kasi hindi naman uso yung mga toys before. Well, hindi ko alam sa iba ha, pero mga 1990s and nakatira sa probinsya. Kasi yung mga nilalaro natin, yung mga luksong baka, patintero, tumbalata, mga ganyan, di ba? Mga Chinese garter, tas bahay-bahayan, gamit yung mga ng lukay ba? Lukay ng So, wala kang malala kung mayroon ba akong mga toys. Kaya ito yung ginagawa ko kay Lumi ngayon, healing my inner child. Uy! Sige nga, kakayanin ba ng batang ito maglakad papunta doon sa playground? Lumi, let's go straight. Malamig siya pag nasa shadow. Pero pag nasa araw, mainit. Ang sarap sa pakiramdam. Yung mga lights lang pa naman yung suot namin ni Lumi. Hindi na pang winter. Ay, mukhang nakaya naman ni Lumi. Malapit na tayo na. Kaya puro ka lang stroll eh. Hindi ka sanay mag-walking. Ano daw? Huh? Ay, ang lamig ng hangin. Ang hangin kasi. Nagyaw-yaw. Marunong siya mag-hi. Bye. Mumulot ka na naman ng bato ngayon. Tas subo mo na naman. Straight. Na, yan na. Hindi nga ako nagkamali.
Huwag mo isubo yan ha. Bitbitin mo lang yan. Huwag mo isubo. Tani, Lumi. Lumi. Here. Dali. Dali. Na. This way. Sarili ka talaga mundo. Oh. Ay, saan man tayo papuntaan na? Hindi tayo maglayo na kay malamig. Diyos ko yung suot natin. Let's go na there. Straight na. Pastilan. Si Madam. Follow the leader. Follow the leader. Andali. Tayo lang maglalaro dito. Nak, dito. Dito. Tawanan mo kanak ko eh. Yay! Lumi did it! Nagawa ni Lumi mag-walking. Hindi ko alam sa atin kung may playground ba. Yung outdoor playground ba. Ang alam ko lang sa loob lang ng mga mall. Hindi ko lang din alam kung free o ano. Kaya hindi man ako nakaranas nun. Kaya alam niyo na sa atin, di ba? Sa labas lang ng bahay, pwede na maglaro. Dito kasi, wala mga bata masyado. Kaya kailangan ng mga playground. Outdoor playground. Even indoor playground. Ouch. Bato lang po talagang gusto niyang anuhin dito. Pulutin. Laruin. Mga bato lang po. Yan. Ang cute mo, anak. Ang cute naman yung lamiro na yan. Hindi ka nakabutas ngayon. Iyaan ko siya mapagod. Huwag mong kainin yan, ha. Sa Pinas ka pa, nak. Marami ka ng kalaro, nak. Dito, sus. Kailangan mo maghanap ng kalaro. Nandito na kami sa bahay. Hindi kami nagtagal doon sa labas kaya ang lamig. Not enough yung suot namin. Even the jacket, it's mahirap na. Baka kami ay magkasakit pa. Lalong-lalo na itong aking bulilit-liit. Natatawa ako kay Lumi kasi bato lang pala ang makakapagpalakad sa kanya. So naglakad po siya papunta dun sa playground and even pabalik dito sa bahay. Naglakad po siya. Tapos dun sa hagdanan, din siya. Gusto niya na siya ang umakyat sa hagdanan. But of course, hawak ko naman yung dalawa niyang arms. Kumbaga yung paa niya, yun lang yung pinapagalaw niya. So, may bitbit siya na malaking bato. Ito nilalaro po niya. Sana. Ayan o. Ayan. Sana. Kaya mahilig man siya sa bato. Ito. Kailangan lang subaybayan. Kailangan lang bantayan. Kaya baka isubo niya. Kaya kanina nga may sinubo na siya eh. Bato lang po pala ang kaligayahan niya. Ayaw niya mag-swing, ayaw niya mag-slide, gusto niya yung bato. Tapos bato lang din ang kinakain. Bato lang pala ang makakapaglakad sa kanya. Tapos yung kapitbahay namin dyan sa kabila, nagpang-abot kami. Ito na bata, hindi siya nangingilala. Sabi niya, hi! Bye! Isa lang yung tono ng hi, tsaka bye. Bye niya. Asan na bato mo, nak? Where is it na? Asan na? Anyway, wala po palang bisita ngayon na natuloy. It's because hindi daw pinayagan yung ating Jumega. Kaya meron daw gagawa doon sa bahay nila. Si Jeneline kasi yung pupunta dito. Kaya nagluto ako. Kasi hindi pala siya matuloy. Sabi ko, what? Nagluto na pa naman ako. Ang dami kong niluto na rice. Tapos 2 ulam nga. Yung ibang mga friendship natin, may mga work sila. Hirap na kami magkita-kita lahat. Di na kami nagsama-sama dahil sa mga conflict dahil sa magkakaiba yung schedule sa trabaho. Kaya ayun, sabi ko baka luluwas kami doon sa Covola kasi taga Covola banda. Bibisitahin namin yung aming Mars cherries. Daan kami doon. Sabi ko dalhin ko na lang, magdala ko ng food sa kanya if gusto niya. Sabi niya okay naman daw. Anyway, meron pala akong klaruhin dito sa vlog. It's about sa passport. Kasi na-trigger si Ating. Na-trigger si Madam. Sabi niya sa akin, wait lang, hanapin ko lang yung comments niya, ha? Inassume ko na lang na baka yung iniisip niya
is dahil nga doon sa passport yung post ko na ganito kabilis magka-passport dito sa Finland, which is, yung tinutukoy ko doon is yung processing, yung release ng passport. Kasi ito din, si Lumi, nagka-passport din siya. Basta 1 week lang na nagka-passport na po si Lumi. And ako din naman po, dahil nga doon sa sinabi ko, at based na din po doon sa officer na nagsabi sa akin during the time na nag-apply ako ng passport, sinabi naman talaga niya na by Friday, which is tomorrow, ay kukuha ko na daw yung aking passport. At makaka-receive nga po ako ng message if available na siya for pick up. Yun lang yung sinabi ko doon sa vlog na yun is because yun din nga po yung sinabi sa akin ng officer. But I think na misunderstood yata ako nang nag-comment sa akin dito. Ang sabi niya sa akin kay Madam Hanoravea, huwag ka naman mag-overacting sa mga sinasabi mo, Madam Ruby. Para ha ha ha, may pa emoticons na ha ha ha. Para lang makapag-vlog ka. Walang madali dito sa Finland, girl. Kung magtanong ka diyan sa mga matagal na dito sa Finland, it's not that easy as you think. Nag-asawa ka kasi ng Finnish, kaya malaking tulong. Disclaimer lang ha, itong sasabihin ko, it's not overacting, hindi ito gawa-gawa. Para lang may ma-vlog ako. Itong sa sinasabi ko dito ay based lang to dito sa experience ko at based lang din to sa ibang mga nakilala ko. FYI, syempre, hindi ka naman makakapag-apply ng Finnish passport kung hindi ka Finnish citizen, kung hindi ka nag-apply ng Finnish citizenship. At about naman po dito sa Finnish citizenship, ano po ba, before, ang alam ko talaga, dapat 5 years yung stay mo dito sa Finland bago ka mag-apply ng Finnish citizenship. Yun po yung pagkakaalam ko, kaya hindi ako nag-apply ng Finnish citizenship during that time na wala pa akong 5 years. Pero alam niyo po ba, meron akong kakilala na 4 years pa lang po siya dito, naging Finnish citizen na po siya. Wala po siyang asawa, Finnish, pero meron po siyang jowa na Finnish at may trabaho po dito siya. So, para sa akin, nang sabi ni ate girl, walang madali dito sa Finland. Kung walang madali dito sa Finland, bakit nakapasa yung friend ko na yon na 4 years pa lang po siya dito? Naging Finnish citizen na siya at wala po siyang asawa na Finnish. Yes, siguro sabihin na natin na malaking tulong yung nakapag-asawa ka ng Finnish, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi sa lahat ng bagay. Porket may Finnish husband ka, automatic na. Hindi po yun ganun. Case-to-case basis pa rin. And para sa akin talaga, I think nasa mindset lang yun ng tao na hindi madali. Yung walang madali dito. Para sa akin, opinion ko to. Baka may matrigger na naman dito. I think mas madali dito sa Finland kumpara doon sa ibang bansa. For example na nga lang po, yung mga kababayan dati dito na mga nag-cross country, nakapagtrabaho sila dito, nakatira sila siguro mga 2 years, 3 years. After 3 years, after 2 years, na-petition na po nila ang kanilang family members. Sama-sama na sila. Isa pa, I think madali lang din dito sa Finland yung i-invite mo yung jowa mo, i-invite mo yung kung i-invite mo yung jowa mo or kung sino man yung i-invite mo dito sa Finland. Compared doon sa ibang bansa, like sa Germany, meron po akong pinsan na hindi siya makapasok-pasok ng Germany, kahit tourist visit lang po hindi siya makapasok-pasok doon kahit na meron siyang jowa and kahit na nagkita na sila ng jowa niya ng ilang beses sa Pinas or even sa ibang bansa na di travel together. Kumbaga meron na silang proof na nag-meet na sila, na meron talaga silang relasyon, pero hindi po siya makapasok-pasok sa Germany. Samantalang dito, ang bilis lang para sa akin, mas madali sa Finland na makapasok kaysa sa ibang bansa. Kaya yung ginawa po ng pinsan ko na yon, nag-ask po siya ng favor sa akin, sa amin ng asawa ko, na i-invite ko yung pinsan namin dito sa Finland. Kumbaga ito yung entry point niya para makapasok siya ng Germany, which is yung po yung nangyari, na approve po ang kanyang visa na na-denied for how many times dahil yung entry point nga niya is doon sa Germany. Pero nung in-invite namin siya dito sa Finland, ayun, may Schengen visa na po siya at nakapasok po siya ng Germany. At
sa iba pang mga countries dahil meron na siyang Schengen visa. So para sa akin, mabilis pa rin pasukin ang Finland. At about naman po dun sa shinare ko kanina, yung 4 years pa lang siya dito na nakatira, naging Finnish citizen na siya. That was before. Kasi ngayon, 2025, mas naghigpit na po sila. Marami na pong pagbabago. Medyo mahigpit na. Dahil nga po, sa dami ng mga Pilipino na pumupunta na dito. Kasi mabilis na lang po dito. As in. That's why medyo naghigpit sila. And that's one of the reasons also kung bakit kami, nag-apply na rin kami ng Finnish citizenship namin. Kahit na hindi naman kami interesado. Na 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 la la